Hello mga ka-acid. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon mag-upload naman tayo ng mga video dahil sa acid reflux natin na kakaiba. Kakaiba siya pero hindi siya delikado. Yan po ang tandaan natin mga ka-acid. Marami lang siyang iba't ibang atake sa katawan natin pero hindi po siya delikado mga ka-acid. Yan po yung acid reflux. Katulad sa mga panic attack, anxiety, nervous, yan nangyayari talaga yan sa pag may acid reflux ka, yung bigla kang papayat at biglang kumakabog yung dibdib mo, mabilis kang kabahan, mabigat yung dibdib mo, masakit yung ulo mo, tainga mo, dito sa ilong may bobara, dito. Tapos akala mo para ka nang ma-stroke, wala ka sa sarili, nakakairita yung katawan mo araw-araw, lagi mo na lang binabantayan yan, kung kailan na-atake, kung anong atake, sumasakit yung buong katawan, ganyan yung acid reflux. Mga ka-acid, kung mayroon ka yan, asahan mo na yan, acid yan. Kahit anong gawin mo pa yan, dalhin mo pa sa doktor yan. Ang ano sa'yo sa doktor, gamot lang. Tapos, lahat normal naman yan. Tapos, kung mayroon namang mga damdaman kunti, ano lang yan, mga isip lang kasi natin yan na mga atake ng acid reflux, lalo na pag nahirapan ka na maghinga. Tapos, yung sa isip mo, natatakot ka na baka anong mangyari sa'yo. Kasi negative ang isip mo. Kaya ang nangyari, yung anong nasa isip mo, yun din yung nilalabas ng atake mo. Kasi kung anong inisip mo, yun ang maramdaman sa katawan natin eh. Kaya mas maganda, positive tayo. Kahit may maramdaman tayong kakaiba sa katawan natin, kahit parang hinukan yung katawan natin, hinukay na yung tiyan natin, kakaiba ng bakit ganito? Sakit ng ulo ko, bakit ganito? Hindi ako makahinga, parang iba ang paghinga ko. Pinipigilan. Masakit yung dibdib ko. Ganon. Pag ang isip mo niya na takot na gusto mo magpa-hospital, talagang pupunta ka sa hospital kasi nga, yun ang nasa isip mo eh. Alam mo, yun nasa isip mo na yun ang gagaling sa'yo. Pero kung labanan mo yun, tapangan mo, mawawala naman din yun. Yun lang talaga yung acid reflux na mga ganyan. Ang acid reflux kasi, bigla kang pumayat niyan, tapos akala mo sa katawan mo, may marami ka ng sakit. Mga negative yung nasa isip mo palagi yan. Palagi ka nang binabantayan na, ngayong oras, aatake naman yung acid ko. Talagang ganun, aatake talaga siya kasi nga, yun ang nasa isip mo. Kaya baguhin natin yung mga ganyan na ayaw mong lumabas kasi nga baka himatayin ka doon sa labas, walang tutulong. Kaya yun ang mangyayari sa'yo na gusto ko dito ka lang sa bahay, pag ka lang sa bahay, palagi kang sumasakit yung katawan mo, mabigat ang pakiramdam mo, mabilis kang hingalin, pati mga kamay mo, tuhod mo, mga walang lakas yan minsan pag ganun sa acid. Minsan naman, pag kumain ka, ang bilis mong mabusog, minsan naman, magutom na naman ulit. Di mo maintindihan ganun ang acid, kaya wala kang magagawa niyan, kaya labanan lang talaga yan. Basta, huwag ka lang magpagutom kasi kailangan mo rin ng pagkain, kailangan mo ng para may lakas ka na anuhin siya. May lakas ka rin kasi pag wala kang kain, kung kinakain mo, mas lalo ka manghina. Dapat kumain ka ng mga potassium like saging, kamote, ah, itlog. Dapat yan yung makinakain para may lakas, may potassium ka kasi pag wala ka kasing potassium din, manghihina ka talaga. Kain ng kain lang, wag lang matakot, wag lang damihan. Yung tama lang na nakain na natin. Yun lang dapat mga ka-acid. Kaya mga ka-acid, kung may iba't ibang naramdaman mo, saka ikaw lang talaga makatulong yan. Kasi wala namang ibang makatulong yan kasi di ka naman maintindihan sa ibang
tao niyan, eh, kasi wala naman ng acid, tayo lang magkaintindihan dito, eh. Kaya nga may nag-PM sa'kin tapos 'pag gano'n na binabantayan ko na 'yun na, yan, eh, parehas tayong nararamdaman na acid 'yan. Kaya huwag tayong mag-isip ng ano, ng masama sa katawan kung ang atake nun ay paulit-ulit lang at kaya naman natin. Kasi sa tagalan 'yan mawawala din 'yan, mga ka-acid. Huwag kayong matakot niyan. Ganyan lang talaga 'yun, atake-atake lang 'yan, mga ka-acid. Hanggang dito lang mga ka-acid, maraming salamat.